batehan nyo. Ay, paano Hindi- magbate? Hindi ko sila may nag-aasaran. Ah. Ano ang advantage ng maganda, auntie? Pag maganda ka, syempre unang-una sa lahat, iniisip agad nila, ay matalino to. Diba? Ganun agad ang iniisip ng mga tao. Pag maganda, matalino to, maraming alam, sosyal, mali. At higit sa lahat, pag maganda ka, hindi mo na kailangan kumilos pa, magapansin sa mga kaklase mo. Dahil sure ako, muse ka kaagad. Totoo, never ka na mag-explain. Tama, oo. Aura lang, yes. Ganun. Hoy! Yung pangit may interrogation. Oo. Hoy, hindi lahat. Hindi lahat na maganda matalino. May maganda pero bobo din. Oo. Nagkakaganda-gandahan lang pero ang utak walang laman. Ay, sure ako na iba talaga pag pangit ang itsura. Hoy, pag pangit. Oo nga, pangit. Pag pangit, pangit ang utak. Hindi ka lang dipensan mo yun. Sorry. Dipensan mo yun. Inamin din na. Dipensan mo yun. Hindi rin, pag pangit ka kasi, may pangit pero hindi mo alam. Don't judge the book by its cover. Ay! May pangit pero pag umariba, pag umatake, matindi at magugulat ka. Tama siya. Naniniwala na ako doon. Pero kadalasan talaga, pag once isang maganda, tapos nakita mo matalino, iba talaga ang dating, di ba? Hindi mo na kailangan mong kapansin. Ulitin ko sa iyo ha, pag lumabas ka ng corridor, pag maganda ka at madami kang dalang libro at kung anong mga gamit, maraming tutulong sa iyo. Oh, pag pangit ka, pag lumabas ka, ang daming magtatago sa iyo. Ay, andyan na yung pangit. Andyan na yung pangit. Tsaka na dalawang pangit. Ano dalawang pangit? Hindi. At saka pag lumabas siya, maraming dala, dadagdagan pa yung dala. Ito pang dali mo pa. Pag pangit ka, taga-bit-bit ka. Ganun, no? Pag pangit ka, iiwasan ka. O di, mag-isa ka sa mundo, walang gulo. Tsaka advantage nyo, di ba? Workout na rin yun. Oo. Kaya exercise. Tama. Diba? May point naman siya. Hindi ko sinasabing pangit ka, maganda ka. Ikaw, hindi ko naman sinasabing sobrang ganda mo, okay lang. Okay, next question. Okay. Sa workplace. Sa workplace. Sa trabaho, sa opisina. Sa trabaho, ano ang advantage sa tingin nyo ng pangit at Okay. maganda? Ang advantage ng pangit sa work, mas nasisave ng mga bagaganda ang trabaho ng pangit. Bakit? Dahil pag pangit ka, ikaw nasa stockroom, ikaw taga-buhat, ikaw ang taga-linis lahat. So, magagawa ba yun ng mga gaganda? Hindi. So, dapat yung mga gaganda, be thankful sa mga pangit dahil lahat ng karanasan at hirap, kami ang nagbibitbit mga putang nyo. Dali. Sandali. Bakit may mura? Sandali. Igigil ako eh. Totoo yan. Di ba kung sino yung pangit yun yung utusan eh? Totoo. Oo. Yung pangit na, Kasi magaganda, hello sir, yung ganun ang display pero, ididiwan. Kami yung hirap na hirap, ang init-init sa loob. minsan mo ibisita ka nga, utos, hindi mo empleyado dito. Utos ka na, ipaserox mo nga ako, hindi mo empleyado. Oo. Tapos yung sahod, mas mababa pa sa amin. Dapat ganun pantay mo to. Punyeta, ka-display lang kayo. Ang mahal-mahal ng sahod. Kami hirap na hirap dun sa stockroom, mga gap. Sa workplace. Sa workplace, ikaw pa. Oo, sa workplace, sa totoo lang, mahirap din ang trabaho ng mga magaganda. Lalo na pag mainit ang ulo ng boss nyo at lahat kayo ay sisisantahin. Pag once maganda ka, kahit pa paano, napapakalma mo yung boss mo, nalalambing mo, dahil syempre pleasing yung itsura mo, parang ang ganda-ganda nito. Sige na, di ba? Minsan nabubola natin yung mga boss natin dahil ginagamit natin yung charisma natin, yung ganda natin. Oo, Ganun tama. yun. Pero kayo ang gagamit nyo. Kami ang pinagbubuntunan ng mga boss. Kasi hindi kayo pagbuntunan yung maganda kayo. Kami ang nag-a-absorb ng galit ng mga boss. So, kasalanan nyo yun. Kulang na lang hampasan kami. Hindi kasalanan nyo kasi kami, ang mga magaganda, natutulog ng maaga, nag-rejuve, nag-vitamins, naliligo, pupunta kami ng opisina, prepared, hindi tulad nyo. Okay, kami mga pangit. Hindi kami natutulog, nagsasabo kami. Nagnanakaw, nagsusugal, ano ba?